yung mga testigo doon sa kabila, nakilala nyo ba yung dalawang babae? Ayan. Wala. Yung si Bernardo. Eh kung doon nga sa files ni Cabral, parehas lang naman silang Yusik eh. Dapat kaparehas din ng files ni Bernardo, yung kay Cabral. Si Pinky Lacson, pinoprotektahan niya yung boyfriend niya. Yun lang. Hoy, Soto. ano yun? Boyfriend, kaibigan lalaki. Ayun naman, dudumi ng isip mo. Wala ho tayong mapapag-usapan dito. Mismong si Banat Tay, mga ka-update, nilaglag itong si Pinky Lacson na pinoprotektahan niya ang kanyang boyfriend. Sino nga ho ba ang boyfriend ni Pinky Lacson dyan? O ang lalaking kaibigan niya? Na boyfriend, mga ka-update, lalaking kaibigan. Huwag naman ho natin bigyan ng alam niyo na si Kuratong Balileng. Talaga naman, mga ka-update. Kaya dito, mga ka-update, wala ho tayong ligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Kung malaking tulong na yan, reacta na ho tayo dito, mga ka-update. Sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito sa mga pasabog diyan sa Vox Populi. Pag-uusapan din ho natin yung mga protektor ng Malacanang, si Auntie Claire, lahat ho diyan, si Trililing. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Involved daw yung presidential wala ko sinabi. Pero ito na yung sasabi eh. Ba't parang maingat ka? Ba't dati hindi ka naman nag-iingat, ngayon maingat ka? Nakatanggap lang ako ng papeles mula kay masyado na kayong safe ha. Hindi kasi pero sa vlog ko dire-diretso. Dire-diretso sa vlog. Dito kasi delikado. Mga partner kasi baka walang nahiraman na sasakyan. Di ba nanghihiram lang yan sila? Pero yun, matinding-matindi. Bilib na bilib ako kay Atty. Baligod. Kasi nung kausap natin siya dito, walang script yun eh. Talagang nung kausap natin siya dito, lahat ng mga tinanong natin, walang kagatal-gatal, kagatol-gatol. Nasagot niya yun. Actually, yung isang sinasabi nila na baka daw may impluensya ni VP Sara. Yun pa rin kasi yung umiikot ngayon eh. Nasagot na itong mga sinasangkot dito. Nasagot naman yun nung nakaraang interview natin. Kung gusto nyo mapanood, mga hindi pa nakakapanood, panoorin po ninyo yun sa Vox Populi. Yung interview natin kay Levi Baligod. Lahat ng mga posibleng pwedeng itanong. Pati yung mga alanganin na mga tanong na itanong natin at nasagot naman yan ng walang labis, walang kulang. Alam mo, meron siyang magandang sinabi dyan eh. Kasi bakit daw lahat parang patungo sa kalaban? Bakit walang patungo kila Duterte o kay Sara? Yun yung banat ng iba eh. Wala siyang diniliver na maleta kay Sara. Wala namang kalaban. Baka nakakalimutan nyo, si Saldico, kaaway si Sara. Bakit mo dideliveran? Ako tinanong. Tsaka dati pa lamang, mga ka-update, noong last year, kung hindi tayo nagkakamali, or last year, mga ka-update, na sinabi na ni VP Sara na nasa 2 tao lang ho yung kaban ng bayan, yung humahawak sa pera ng taong bayan. Binanggit niya na nga ho dyan si Saldico at saka si Martin Romualdez, pero wala ho, pinagtatawanan lang ho siya. O tignan nyo, lahat ho ng pinaglalantad ni VP Sara noon, mga kabig, yung panggigipit ho sa kanya, ngayon bumabalik ho sa administrasyon, di ba? Tinanong mo yun kung nag-deliver ba kayo ng maleta kay VP Sara. Saka yung sinabi niya na yung ginagawa daw nitong 18, tawagin na lang natin silang 18K kasi gold ginintuan ng puso. Kasi hindi natin matawag na 18 ex-marines eh. Naisip yun, no? Ganda yun, Ganda yun, 18 ha. Pero alam ko kasi 18, mahilig ka dyan eh. Sa mga 18, yung mga alak ng 18 years. Coach Oli, talaga. Ayun, sinabi na pambihira kayo pagka ibubuking ang gobyerno, disturb agad ang tawag. Di ba? Hindi naman po pwedeng, kung ang nagnakaw talaga gobyerno, anong gagawin natin? Tama. At ito kung Ayan yung nakakatawa ho dyan, mga kabdita. Pag nilalantad o nilalaglag ang gobyerno sa kanila hong kabalbalan, sinasabi ng palasyo, yan, lalo na si Auntie Claire Castro, na destabilisasyon daw. Isipin nyo ho yun, bakit pag dyan sa gobyerno, nadadawit sila sa isang issue, destabilisasyon. Pero pagdating sa mga Duterte, wala silang sinasabi, normal ho. Babanatan pa ni Auntie Claire Castro. Ganyan kakapal yung pagmumukat. Tapos yung sinasabi nila dyan na nadawit yung presidential son sa NLEX, mga ka-update. Di ba? Sinasabi na ho yan. Tapos ngayon tinatanggi ng palasyo yan. Nakikita natin, consistent yung mga sinasabi ni Atty. Baligod. Napanood din kasi natin yung mga interview na sa ibang network. So, isa ang kanyang sinasabi. So, ibig sabihin, talagang wala, hindi pa ganong-gano, no?
Tsaka marami silang question dyan kesyo yung sinakyan daw, kung kaninong sasakyan daw yon, yung Namin apat naman yun. daw dyan, hindi daw tunay na marine. Pakialam namin dun. Ang pakialam namin dyan, yung mga binulgar nila, hindi yung personal na buhay nila, hindi yung malay ba natin yung iba dyan ayaw ni Sir Jack dahil naaamoy niya. Wala kaming pakialam dun. At saka tama yung sinabi ni Coach, paano magpapadeliver si Saldico sa mga Duterte, kalaban niya nga yun eh. Nung panahon. Yun ang lagi nilang sinasabi kasi kapag ka hindi involved ang mga Duterte, parang ayaw nilang pick up. May picture kasi to si Attorney Levy na kasama si Pangulong Duterte. Ayun ang pinapakalat nila ngayon na kaya pala ganyan yan. Kaya inaatake ang gobyerno kasi Duterte siya. So yun ang pinapaingay nila ngayon. So ibig sabihin, yung issue kay Goo, kasama si Amy, tsaka si Marcos, tsaka si Romualdez, ibig sabihin, damay involved din sila doon, ganun ba? Dinideny nila yun, hindi nila kilala. Hindi nila, parang ganun lang yan eh. Ibabalik lang din sa inyo yung mga sinasabi nyo. So ganun din ang kakalabasan niya. Yung nga lang, ang pinagkaiba doon, kapag kasama kayo kadalasan sa picture, minsan, kasama talaga kayo doon. Tama. Kaya wala nang nagagawa ang gobyerno eh. Kasi inaabangan nila kung ano ibabati ko sa kanila at nag-iisip sila ng palusot. So ibig Tama. sabihin, parang tinutwist nila para magmukha silang malinis at magmukhang masama yung kalaban nila eh. Ayan, naniniwala ko dyan mga kapatid na nag-aabang ho sila na may sisira ho sa kanila. Tapos ano ang gagawin nila? Yun lang ba, welta, dedepensahan. Pero yung totoong trabaho na para sa mga Pilipino, mga kapatid, wala ho silang ginagawa. Puro pambabatikos sa mga Duterte. Puro ganyan lang ho yung ginagawa dyan. Mantakin mo yan, spokesperson si Auntie Claire Castro, pero anong ginagawa niya? Tagapagsinungaling talaga mga kapatid. Literal na tagapagsinungaling. Kaya nga nakasuhan ng cyber libel dyan kay... Alam niyo na, kay Conley Viste. Dahil nga kung ano-ano yung kinakalat at paninirang puri. Di ba? Ito para sa akin, mga partner, taste of your own medicine to. Kasi kung makikita ninyo, lahat din naman ng mga binabato nila kay VP Sara, binabato nila sa mga senador, binabato nila kay Pangulong Duterte, lahat din naman puro hearsay. Yes. Pagka sa kanila, ang hearsay okay lang kapag ang tama nito sa mga Duterte. Pero kapag sila na, actually hindi hearsay ito kasi napakaganda ng pagkakagawa ng affidavit nila eh. Tapos bawat affidavit nila at bawat akusasyon, merong mga corresponding na mga pictures, images Yes, doon eh. oo. Oo, kaya dito mo makikita na maayos itong pagkaka-organize talaga at dapat itong tingnan, dapat itong silipin. Kasi kapag hindi mo sinilip ito, ibig sabihin, pwede na ba nating sabihin or safe to say ba, Coach Oli, na pag hindi mo inimbestigahan to, totoo itong mga sinasabi nila. Correct. Sigurado. Pero ang matindi dyan, alam mo kung ano? 'Di ba kung matatandaan ninyo, bago itong lumabas tong 18K na ito, tinuturo nila si Saldico. 'Di ba tinuturo nila, sinasabi nila si Saldico, ganito, si Saldico, ganyan. Ngayon, lumalabas na yung testigo at witness at naka-experience na tama, si Saldico nga. Yun nga lang, ang dinideliveran nito, mga nakaupo. Tapos biglang ngayon, hindi na totoo. Hindi na, mabait na ngayon si Saldico, hindi na ganun na kriminal yung ginawa ni Saldico. Parang bakit ganun? Pag ang tungo ng ebidensya, papunta sa inyo, biglang nagbabago yung script ninyo. Diba? Tulad si Trillanes, di ba, partner? Galit na galit siya, magdidemanda daw siya. Yun ang una niyang sagot. Oo, dahil na-involve siya dito. Kesyo, propaganda lang daw ito. Hindi ba? Ganon din naman ang ginagawa ninyo sa mga Duterte. Oo nga. Ganon din ang ginagawa nyo kay Inday. Ganon din ang ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. So ngayon, nasa inyo, nakatutok yung mga bintang, biglang ganito na, biglang ganon na, dedemanda. Laging ganyan, di ba? Tama yan si Trillanes. May tama. Isa pang dyan, yung mga witness, pagkumparahin natin, witness nila, katulad yan, sila Bernardo, yung dalawang babae, yung may mga iba pa silang witness eh. Tapos ang unang witness na lumitaw dito sa issue ng flood control, si Gutesa, ngayon yung 18.
18K, sabi ni Coach Oli. Tingnan mo sila, kilala mo ang pangalan, pati muka. Pero yung mga testigo doon sa kabila, kilala nyo ba yung dalawang babae? Ayan. Wala. Yung si Bernardo, kung doon nga sa files ni Cabral, parehas lang naman silang Yusik eh. Dapat kaparehas din ng files ni Bernardo, yung kay Cabral. Si Pinky Lacson, pinoprotektahan niya yung boyfriend niya. Yun lang. Boyfriend, ha? Hoy, Soto. Ano yun? Boyfriend, kaibigan lalaki. Ayun naman, dudumi ng isip. Yung ano, tsaka Ano ano, daw, yung TBJ, ang kalaban niyan noon, boyfriend kasi. Boyfriend, boy. Lalaki, kaibigan, friend. Kasi ano ko yung pagkamin, ano ko yung Kayo, Ilang percent? Ilang percent? Hindi ba kayo nagtataka dito kay Lacson, no? Yung may lumapit sa kanyang dalawa. Na kesyo sa kanila daw na witness nila yung pera na bayaran doon sa bahay. Inimbitahan niya agad-agad. Pinresinta niya agad-agad. Nakatakip pa mukha. Eto, 18 nagsasabi. Iisa ang direksyon. Anong sabi niya eh? Hindi ka agad kaduda-duda daw. Ayan ho'y nakakatawa dyan, yung binabanggit to nila na dalawang witnesses ni Lacson. Si kung hindi tayo nagkakamali, pangalan ho ata nila dyan yung May at Joy. Yung tinanong pa dyan sa Senate, mga kaptit, sige nga, kung kilala mo si Diskaya, ituro nyo, sabi nilang ganyan. Di ba hindi ho ba siya patawanan? Yung Blue Ribbon Chair ng Senate, mga kaptit. Tanong ko lang sa inyo, hindi ho ba siya nagpapatawanan? Ginagawa niya humangmang yung mga Pilipino. Ngayon lumabas ho itong 18 ex-Marine. Nagsalita rin yung ombudsman, si Bonjing Remula, na wala, mga kapatid, kumbaga, binabasura ho nila. Binabasura ho nila yung 18 ex-Marines dahil nga lumalaban ho yan dyan sa matinding korupsyon ng gobyerno ni Marcos Jr. Marami na ho kasi madadawit dyan, 100% ho yan. Tignan nyo ngayon, pinag-iinitan pa yung 18 ex-Marine. Pinagsisinungalingan pa ho sila. Samantalang yung dalawang witness netong si Pinky, mga kapatid, na, di ba meron ho tayong litrato dyan na kasama ho siya doon sa mga nasa maleta yung nakatalikod. Nagtatanong lang ho yan mga kapatid. Di ba? Diba, may medyo... Sinabi pa siya banat na, nangangamoy destabilization. Ayun. Tsaka Yun ito na nga, pa, distab pagka kalaban eh. Pero sundan ko lang yung sinabi ni Jay kanina tungkol dun sa witnesses. Compare natin sila kay Bernardo. Si Bernardo, nagtuturo, pero may pakinabang. Nagnakaw din yun eh. Kasabot yan eh. Diba? Pero itong mga 18, itong 18K, inosente to. Wala tong ninakaw. So sa madaling salita, yung pag-witness nila, wala silang mapapala, kundi puro pasakripisyo. Hindi katulad ng ibang nagtuturo, nililigtas lang nila sarili nila. tsaka ito gusto nila i-discredit itong 18 na keso, mga discharge daw, mga AWOL. Pero nung si Madriaga, yung ginamit nila na testigo, pinupush pa nila yun nga, kriminal, nakakulong Eto, wala, di naman nakakulong to laya to Diba? So, Maganda yung punto mong yan. doon mo makikita na bias talaga sila. Ayun. Talagang yung mga nagsasalita ngayon patungkol sa sinisiraan itong credibility nitong mga 18, kung ako si Lacson, ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mapapatunayan mo naman kung ipapatawag mo yan doon Yes. Mapapatunayan mo naman, ma-interpolate mo naman itong mga to Matatanong mo naman sila isa-isa kung ano ba talaga yung reason bakit sila lumabas. Hindi ba? At saka itong mga, kinlaro din natin to kay Atty. Baligod yung pera na dinideliver nila, wala naman doon sa affidavit nila na nanggaling yun sa flood control scandal, bakit parang masyado silang defensive? Kailangan malaman natin saan galing yung 805 billion na pera na yan. Di ba? Hindi, kasi nga yung boyfriend niya. Boyfriend. Hindi, tsaka Kaibigan lalaki. Tsaka etong ginawa ni Lacson, maling-mali to. Siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Saan ba pinag-uusapan yung mga ganitong issue? Di ba sa Blue Ribbon Committee? So dapat hindi siya muna rito, PR. Hindi siya nagbibigay ng Hindi siya nagbibigay dapat ng salaysay dito kasi lalabas na bias siya. Correct. Kasi bakit mo agad bakit Ayan, mismong sila ho dyan, mga kapatid, nakakapansin na sa galawan ni Pinky kasi nga literal na pinoprotektahan niya ho yung boyfriend niya, yung yung lalaking kaibigan niya. Di ba, tignan nyo,
Sa Blue Ribbon Committee dapat yan tinatalakay, pinag-uusapan yung 18 ex-Marines. Pero bakit nasaan yung Blue Ribbon Committee? Tignan nyo, simula natanggal o naalis dyan si Senator Marcoleta, mga kabit, nagkandaletse-letse ho sila. Pinakita ho ni Pinky na bias ho siya, hindi ho siya naaayon, hindi ho siya pumapanig dyan sa 18 ex-Marines at pinagtatanggol, pinoprotektahan niya ho talaga yung administrasyon. Yan ho yung malaging katotohanan. Kahit ka agad magsasalita ng ganito kung hindi mo pa idinadaan sa hearing. So ibig sabihin, pagdating sa hearing, alam na hindi mo usigin ng gitnaan to, kundi magiging one-sided Kaya ka. example nga dyan yung isipin mo lahat ng witness, di ba? From Diskaya, Bernardo, lahat. Kung sino lang yung pasok sa kwento sa script nila, yun lang ang okay, credible. Nung si Diskaya pa lang, kauna-unahang witness Di ba tinuro na kagad yung mga congressmen? Romualdez, lumabas na no? Oo, Paano ba? lumabas na. Ikinulong agad. Pero itong mga iba na hindi pumupunta kay Romualdez at kay Bongbong Marcos, in-entertain. Ginawa pang state witness, banat ba eh? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Paano? Gusto niyo malaman kung ano gusto ni Bongbong Marcos? Ito, payo lang para malaman natin kung ano yung gusto ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung direction ni Pinky Lacson. Tama. Yan ang nasa puso ni Bongbong. Kung ganun, hindi talaga hustisya ang hinahanap nila. Kasi Puso dapat, ni Bongbong. itong mga mambabatas na to, kahit hindi totoo o totoo man itong reklamo, kung ikaw talaga ipatas, iimbestigahan mo. Hindi yung magbibigay ka ng opinion, politika lang ito, ganito, ganyan. Pero, pag Duterte ang inaakusahan, diretso sila doon sa kanilang investigasyon. Pero ito, parang ayaw nilang imbestigahan na dapat imbestigahan nila para patas ang laban. Hindi Tama. Saka kuya Gwen, kung nakakainis siya, sakal nila ako, naiinis ako sa kanya. Huwag niya ino-honor yung sundalo natin. Malis siya, no? PMAR pa naman siya, no? Hindi. PMAR sila. Tapos yung mga Marines, mas mahirap ang ginawa niya bago maging Marines yan. Tapos magsisilwaling yan. Hindi mo magsisilwaling yan. Di ba? Mag-isip ka Lacson, okay? Gusto mo mag-usap tayo Lacson Okay? Yun lang, baka Gusto mo, baka hindi kayo lalaki lang, okay? Pero maganda Baka yung yung sinabi bakla mo. meter mo. Maganda yung sinabi mo na yun. Saka hindi naman, hindi niya ino-honor yung mga Marines. Okay? Paalala ko lang Lacson, yung Marines, nakalimutan mo na Marines, pinakamalakas na elite forces ng sundalo natin, okay? I-respeto mo yan. Tapos yung mga witness niya, kuya, nakamask ka rin, no? Kamatlalawit, nakaharap yung mukha, lahat ng Marines. Tsaka pag nagsalita sila dyan, tinatanggal nila yung mask nila. Tama. Kompleto, pangalan. Totoo. Ang sasabihin nila, parang ayaw nilang i-honor yung mga Marines natin. Respeto naman, no? Kaya rin, no? Binaboy eh. Binaboy talaga yung pagkatao. Tsaka yung mga Marines dito, binaboy eh. Ginawa Wala naman sila makakala, no? Kuya, hindi mo may makakala pa sila. O yun na nga eh. May makakahamak mga buhay nila, kakapamilya nila. What's di ba? in it for them? Sa tingin mo ba, napakarami ng pera nito ni Baligod para bayaran lahat yan? Tama. 30 yan? Tama. Di ba? Sabi nga ni Baligod, sariling pera niya yung ginagamit niya para masustentuhan itong mga to. Kasi walang mga trabaho eh. Wala sa serbisyo. Walang natatanggap na sweldo. So kesa itong mga to, mag-riding in tandem dyan, mang-hold up, dahil itong mga to matatapang to. Oo, kaya nila Oo, yun. alam mo, training yan, boss. karamihan ng mga mga naririnig natin na mga kumakapit sa patalim na mga mga riding in tandem, mga hold up, Mga yan yung mga military. tinanggal sa serbisyo. parang rebelde. Hindi, wala talaga silang, wala silang choice, wala silang trabaho. Eh. So, ang lang nila, ang meron lang sila is yung kakayanan na may paglaban. So, minsan, nagagamit yun sa masama. So, itong mga to, hindi sila nag-riding in tandem, mga partner. Tumayo itong mga ito sa prinsipyo at inilahad nila na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera na wala naman silang sinasabi kung saan nanggaling yung pera na yon. Basta, sinabi lang nila nagdi-deliver sila. It's up to the yung ICI, it's up to the Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee kung
para malaman nila, imbestigahan nila to, para malaman nila saan ba nang gagaling itong mga to at saan nang galing yung pera na dinideliver Correct. nila. At hindi lang pala to 18, 30 pala sila. 100 plus nga daw yan eh. 103. Oo, 100 So, ibig plus yan. sabihin, pagka may bumalik na dito, kung sakasakali man, may iba pa na o may hindi magtuloy-tuloy dito, may kapalit. Kuya, yung sabi na Lorly Lequi, yung ano nakasama, nakakasakwat, pulis na nasa servisyo pa ngayon. Oo. Okay, marami ka yan. Marami pa. Marami ka yan. Lagwas mo na, Lorly. Lagwas mo na. Okay? Nanginip na kami. Okay? Hindi, pero sa palagay ko dyan, kaya hindi pa yan pinapatawag ni Lacson. Kasi nag-iisip pa siya kung paano niya baliko Paano niya iliko yung ebidensya. Busy pa siyang sirain yung reputasyon ng mga Oo, yan. yun pa. Kasi Ayan, naniniwala ako dyan, mga kapatid, na kaya hindi pa nga pinapatawag ni Pinky yung mga 18 ex-Marines. Panigurado nag-iisip pa ho sila ng kanyang kampo, ng kanyang boyfriend, kung anong gagawin nila, kung paano nila ibibend yung law, tapos babalik ta rin yung 18 ex-Marines sasabihin na ganyan, wala naman palang ganyan. Ganyan ho yung mga, alam nyo na, nandiyan sa gobyerno. Oras na nilalabanan ho sila sa kanilang matinding korupsyon, doon ho, binabaliktad ho nila yung totoong issue, tapos bibintang na naman sa mga Duterte. Kaya may litrato ni Duterte, tapos si Baligod. Ganyan ho yung mga yan, mga kapatid. Panigurado, tutumbukin na naman ho nila yung mga Duterte. yung mga ebidensya nito, ipapunta talaga dun kay President Bongbong Marcos tsaka kay Romualdez. Nag-iisip pa siya siguro, paano ko papaikutin to, di ba? Kasi naalala nyo yung sinabi ni Orly Gutesa nung time na nagde-deliver sila sa Aguado, kinat niya kagad, na ano yung sabi mo, yung kay Michael Mann, di ba? Dun pa lang alam mo na itong may pinoprotektahan talaga to si Lacson Tama. Paano nang walang pinoprotektahan? Nakita niyo ba yung kumakalat sa social media ngayon? Yung Sa kay Sir Plano. yung helicopter na sinasakyan helicopter. nitong mga pera, nakita Oo, isa pa yung mag-boyfriend. Ay, mag-boyfriend. Mag-boyfriend. lalaki. Magkaibigan lalaki na si... Yata to Kampanya ba yun? Kampanya to, kampanya. Nako, mukhang Ginagamit kampanya. talaga yun, no? Ito pa, boss, di ba sinabi ni Toby Tiangco na noong eleksyon, nakatanggap si Ping Lacson tsaka si Tito Soto ng pera mula sa kay Marcos Jr. Actually, Ginamit sabi, sa eleksyon. may sinabi naman, in fairness naman, sabi, isa lang daw ang hindi nakatanggap sa lahat ng nasa slate nila. Isa lang daw ang hindi nakatanggap. Di na sinabi kung sino, pero isa lang daw ang hindi nakatanggap doon. Mukhang alam ko na kung sino yung Parang nakatanggap alam ko doon yung sino yun Yung dilaglag nila. Oo. Well, basta yun ang sinabi ni yun ang sinabi ni Erice doon sa nakaraang interview Diba? niya na out of all the Senate yung slate nila, mayroon daw isa na hindi nakatanggap ng pera na yan. And pati nga yung rapper na kaibigan mo, Ayun, nakatanggap din. Hindi naman din nila talaga alam, in fairness to them, na galing yan doon. Pero ikaw, Banat, may naniniwala ka na hindi alam ng mga senatoriables na galing doon yung perang ibinibigay sa kanila ng kampanya. Kaya nga gusto ko na maging rapper Isipin nyo kung yung rapper ganun kalaki na tanggap, paano pa kaya yung kandidato nila? Diba? Kaya ito sabi ko nga Pero Coach Oli, sobrang laki. hindi na ngampanya mga yun Nakatanggap ng peras, di na ngampanya. Sino-sino? Yung alyansa. Mag-boyfriend. Yung alyansa, hindi nagampanya yun dahil ang lakas ng Duterte nung nakaraan natatandaan mo. Hindi, nangampanya sila. Hindi Nangampanya sila, pero- kay Garcia. Yun lang. Bilang lang. Kaya lang si Garcia may natanggap din daw, sabi doon sa Hindi Yung mo ano, sila nangampanya. allegedly. Sabi sa affidavit. Hindi. Oo. Sabi David. Hindi nangampanya kay Garcia. Nangaruling kay Garcia. Nangaruling. Sabi yun, no? Kasi, tinan mo, hindi naman nangampanya yung mga yan. Tapos may natatanggap silang Correct. pondo. Oo. Tapos nanalo sila. Di ba? May mga ilan na nalaglag, pero nanalo sila. Si Bam nga wala sa survey. Biglang number 2. Parang galit na galit ka kayo. Ay, Garcia. Tama naman. May punto ka. Hindi naman kasi Tingnan mo Hindi naman kasi Hindi naman kanya yun. Nagpunta pa si Bam Aquino sa Mindanao. Parang wala akong nabalitaan. Sila nga hindi umaasang siya sa panalo, Mindanao. Kaya nga, itong mga kapatid natin sa INC, kahapon, meron silang inilabas na statement at sinabi nga nila na nananawagan sila ng transparency dito sa mga nangyayaring pagnanakaw sa gobyerno. Marami ang bumabati ko sa INC. Yes. Kasi bakit daw kapag ang simbahang katoliko ang nagsasalita tungkol sa mga Duterte,
o tungkol sa politika sa Pilipinas, sinasabihan sila na separation of state and church. Pero yung Iglesia ni Cristo ay bakit daw nakikialam sa politika? Actually, hindi nakikialam sa politika ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo. Ang priority nila, ang focus nila is yung bayang Pilipinas. Yes. O kailangan walang corruption sa bayang Pilipinas, isa yan sa nililinis natin. So hindi ito pakikialam dito meddling sa politics, Banat Bay. Tsaka malinaw naman ang sinabi nila doon na ang sa kanila, wag naman sanang tablahin kaagad. Pag may lumabas, imbestigahan kung sino pa man yan. Sino man ang ituro. 'Di ba? Lahat imbestigahan kung sino ang parang sa tingin ko yun ang opinion ko lang habang pinapanood ko yun. Parang nadi-disappoint sila na pag may lumalabas, instead na iniimbestigahan, sinisiraan, kung ano-anong iniimbento na Hinaharang. hinaharang. So, yun lang sa tingin kong panawagan nila. Huwag naman harangin, imbestigahan. Tsaka, So hindi politika yun. tsaka ano Hindi naman yun? sila nakikialam. Hindi naman sila nakikialam sa kinakampanya si ganito, kinakampanya si ganyan, tama si ganito, tama si ganyan. Malinaw naman ang panawagan ng dalawang religious organization na ito na kailangan talaga walang corruption. Kung merong mga nagkakasala o may mga ganitong whistleblower, opportunity ito para malinis at maayos ang bayang Pilipinas. Yes. Maimbestigahan lahat yan. Yes, the church itself, hindi naman talaga politika to Pero intindihin natin na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ano man na kongregasyon sa Pilipinas, mga Pilipino pa rin yan Mga tao pa rin yan na apektado na nangyayari, na nakawan sa ating bayan. So, nararapat lang na magsalita sila dahil isa rin sila sa mga nahihirapan sa nangyayaring ito. Ang ganda nung sinabi ni Marcoleta dyan, Ang sabi niya, ito kasing investigasyon sa Blue Ribbon, kaya walang pumirma. Hanggang ngayon, wala pang report. Wala pa. Kasi walang gustong pumirma. Dahil yung investigasyon daw doon, pag-ganon-ganon. Yun ang term niya, ginanong-ganon pa. Pag-ganon-ganon, ibig sabihin, nililigaw. Yes. Di ba? Dapat sinusundan natin yung direksyon ng ebidensya. Sinabi nila ni Boying yan, sinabi nila Lacson na susundin yung ebidensya. Ba't pag-ganon-ganon? Eto na ang daming ebidensya. Ayaw nyo imbestigahan. Alam nyo kung bakit? Dapat kasi talaga palitan na yung dyan, Senate President Yun. Sorry pasensya na sa ibang mga senador. Supot din kayo Hindi ko masama ang ibig sabihin ng supot Nasa Biblia pa nga yan, uncircumcised. Supot din itong mga to Kaya Kaya kung ako sa inyo, mag-voice out na kayo. Umalis na kayo doon sa majority ngayon na si Soto. Kailangan may galaw kayong gawin Kasi lagi na lang pipigilan yung mga ganito. Sana, ito again, it's not para lang husgahan imbestigahan. Di kung sa tingin nyo sinungaling, di patunayan nyo na sandali, hindi totoo na nakatanggap ako. Di barahin nyo dun. Yes. Pwede mong barahin dun, Soto kung talagang mo halimbawa, ako, may nagbintang sa akin na ganito ako. Mas gusto kong kausapin ko siya at may karapatan akong kaya kong ikulong siya, bugbugin siya on the spot. Kasi nasa Senado siya Although sa akin, physically, siya pwede niya ipakulong. Sinungaling ka, ito, pakulong mo, ba't hindi mo magawa? Ako, alam mo, pangalanan ko na. Sino yung supot? Hindi, ako sa akin lang tingin, tatanungin ko yung bilyar ba, supot kayo? Talong Hindi, naman. diretsahan lang yan. Kasi, tanong lang Supot ba kayo? Kasi kayo yung bilyar lumipat Yes. Ito, dapat nandito kayo sa kabila. Yung mga lumipat, Alam nyo mga kabig, kung bakit lumipat yung mga bilyar o umayon dyan sa administrasyon ni Marcos. Kasi, kaklaruhin lang natin. Nung binabanatan niya mga bilyar, mga kabig, yung nila, yung water station ba yun, yung dyan sa may Bulacan, yan yung tinitira ng gobyerno. Kaya ngayon bumaliktad sila, tignan nyo mga kabig, na nahimik yung, alam niyo, yung water station nila dyan. Bigla natahimik. Di ba? Umayon sila sa gobyerno. Kaya ngayon, hindi na sila binabanatan. Inaareglo na Pero kung nandito sila sa kampo ni Sara Duterte, di ba? Nagkamali si Sara Duterte, mga kabig, na kinampanya niya yung bilyar, ang pangalan nila, yung babae, yung senador. Di ba? Nagkamali siya dyan. Tignan nyo, binaliktad siya. kaya napalitan si Cheese bilang Senate President, kayo supot.
Ano tawag nyo sa inyo? Correct, tama. Kasi eto ang problema sa may mga bagahe kasi, may iniiwasan. Yung mga bilyar, may negosyo sila na pwedeng mapahamak kung sakasakali na babaliktad sila. Kaya tatingin ko naglalaro eh. Hindi ito pwede na maging lingkod ng bayan. Kasi dapat kung ikaw ay nandyan, mapasenador, kongresista, dapat yung leaning mo nasa Pilipino. Tama. Kaya lang ang nakikita natin dito, parang nagpapakiramdaman sila eh. Doon sila pumupunta sa pwesto kung saan safe sila at makikinabang sila at hindi mapapahamak yung mga negosyo nila. Tama. Hindi kaya natatakot yung ibang mga senator natin na silipin yung mga insertion nila or pag-initan sila. Pwede. Oo, yun nga. Kasi nakukulangan na ho yung taong bayan eh. Una-una, katulad niyan, sino ba yung mga nanalong senador nung nakaraang 2025 na halahalan? Bilyar, kung di ako nagkakamali, itong yung iba sa maraming mga senador dyan. So, inaasahan kayo ng publiko na magsalita kayo sa isyong ito at umaksyon. At tama nga yung sinabi ni Bay na kung sa tingin nyo naman nagkasala, di kasuhan nyo, senador kayo eh. O kuya, may tanong Diba? ako. Siguro nakakonsim ko lang, kaya ayaw nila magsalita. Ano? Lahat sila naglalakaw. Sino? Pwede. Kaya, Posible. alam mo, ang logic lang eh. Kung ayaw ng kampiyan ng taong bayan, naglakaw ka, no? Diba? Ganun lang yun. Yun na nga yun. Naglakaw lahat yan. Mga Walang yakaw. natatakot silang masilip, natatakot silang silipin, or silipin yung ginagawa ng gobyerno. Kasi katulad sila Libiste, sila Barsaga. Kaya nga kanina yung usapan na bakit ginagawa to ng 18 Marine na hindi baka mapahamak sila at doon talaga papunta to. Kasi isipin mo yung anak nga ng mga bilyonaryo eh. Ginigipit sila pa kaya? Correct. Sino ba yung mga yan? Hindi, yung si Libiste nga sa si Kiko Barsaga eh. Diba, lumaban. Lumalaban sa administrasyon. So, sa tutusin, hindi naman lumalaban. Ibinubulgar lang yung mga nalalaman nila dito sa flood control scam pero ginigipit sila. Paano pa yung 18 Marines? Yung nga, anak ng bilyonaryo kung anuan lang, eto pa kaya tong mga to. Yung sinasabi natin, dinidismiss nila kagad eh. Yung mga sumbong na itong mga, parang reklamo. usually sabi ko nga sa mga dyan, na ginagawa ko ng analogy to sa aking vlog, yung pagka ikaw nahuli kang ng chicks ba? Ng babae, di ba? Alam ni RJ yan. Oo, alam ni RJ yan, di ba? Pag nahuli kang ganun, sinabi ikaw, marami kang ginagawang di ba? Ang ginagawa, wala yan. Hindi totoo yan. So, paano ko naman? Downplay, no? Downplay. Wala yan. Maniniwala ka ba dyan? Di Alam ba? mo, na totoo yung sinasabi mo. Oo. Dinidinay lang. Ganun ang ginagawa ng mga mga congressman ngayon, di ba? Kita mo si Kimbo, nung ginawa ni Kimbo, nag-deactivate. Deactivate. Pati daw si Abante, pero tanong muna natin kay RJ. Ano ba yun, RJ? Paano ba? Halimbawa ako, Ayan, nagkakagulo din ho sila dyan kay teacher Stella Kimbo na hindi daw ho tumanggap. Sinasabi, pinoprotektahan din ho nila na sinabi, labahin daw ho. Kasama ho yung isang attorney, si Attorney Buendia, mga kapatid. Yung pinagtataka ho natin, kung totoong labahin niya, anong ginagawa ng Attorney Buendia dyan? Tapos, naka-peace sign. Anong ko lang yan, lalabahan ho ba ng attorney yung mga labahin ni Kimbo? Di ba? Yung original photo ho kasi diyan, mga kapatid, mali-maleta ho. Na ayun nga, mga kapatid, meron talagang resibo. Meron ho talagang patunay na nagsitanggap ho ng mga pera. Yung mga idinadawit ng mga ex-marines. Di ba? Hindi po pwedeng lalabanan nila yung gobyerno tapos wala ho silang bala. Napaka-imposible ho niyan. Tsaka kung hindi talaga guilty ito si Kimbo, bakit siya magde-deactivate? Bakit niya itatanggalin yung Facebook niya? Halatang halata na ho yan, mga kapatid. Halatang halata na ho na pinoprotektahan niya o ayaw niyang pagsalitaan siya ng mga Pilipino. sinabi ko sa'yo, ikaw, nahuli kita. Nakita ko, meron kang kasamang iba. Hindi ko alam kasi... Katupa. Hindi ko alam eh. Tingnan mo. Ganun Kasi hindi ko ginagawa eh. Di ba? Ganun ka lang mag-ano, pero huling-huli ka na sa akto. Ay, joke lang yun. Kung i-dismiss mo, Parang ganun na lang. pumapaling. Mga ganun, no? Pero totoo talaga yan.
Ito si Coach Oli ba? Pero yun nga, naku, napaka yan nga, si Kimbo, nabanggit natin, si Stella, si Teacher Maganda Stella. yung bisikleta niya, no? Oo, meron siyang picture doon, hindi siya nag-deny mga partner ha. Dini-activate niya yung kanyang Facebook kasi pinabakbakan siya ron eh. Nung unang nag-deactivate ng social media yan, nung lumalabas yung kanyang pagiging from tricycle to to artista band. Tapos from Spartan to Chanel. Hermes. Yan, oh. Ganyan, hindi ba? Louis Vuitton. Oo, so ngayon, noon sabi niya nabubuli daw yung kanyang pamilya, kanyang anak, kaya dini-activate niya. Kuya, grabe kasi kayo mag-comment sa kanya. Gumanda siya, no? Grabe kayo grabe kayo mag-comment ha. Stella, lami mo ng pera ngayon ha. Sana kumili ka ng bagong mukha. Smile na yan eh. Expired na Ayun na yan, kumili ka ng bagong mukha. Grabe ka naman. Grabe talaga to. Itong Stella Kimbo na to, ito isa sa mga nagpahirap kay Inday Sara nun eh. Kaya nga sabi ko nga, meron din talagang paraan ng langit eh, para ibalik sa'yo lahat ng mga kahayopang ginagawa mo eh. Kasi kung sino yung mga nagdidiin kay Inday Sara, nagdidiin kay Pastor, nagdidiin kay Pangulong Duterte, sila ngayon ang ine-expose ng langit. Kuya, naalala niyo kung anong sinabi ni Senator Bong? Bago sa makulang. Bumulog nila. Ang sabi niya, lalabas na nila ang katotohanan. Yan. Baka ano na yun, no? Yan na yun. Ano na yun? Isa-isa na naglalabasan after nung mga text messages. Di ba? Yung issue ng text messages, mga bossing. Pangulong Bongbong Marcos. Oo, meron daw yan. Doon sa text messages na yun, nakalagay din kung saan yung napupunta sa kampanya. Di ba? Text messages na yun, nasa na yun? Wala na. Natabunan na rin yun. Natabunan na yun. Tapos, consistently, biglang nagkaroon ng ganito. O ngayon, ganun din ang ginagawa nila, pinapatay nila. Anong pinapalabas nila? Meron silang mga pinapakulong na vlogger na maingay, na sinungaling, na pangit. Oo. Pangit? Pangit. Ako ngayon? Ay, hindi naman. Wala pa yung kaso ko. Wala namang pinangalanan. Sabihin, kung ano-ano yung mga issues ang Na binabalita. pinatupag ng mainstream media. Kasi Banat Bay, sabi ni Baligod, may mga media operators daw. Aside from yung mga troll farm, meron daw mga media operators. 6 na maleta ang dinadala. Yan, oo. So, kaya makikita mo yung media, hindi nila masyadong pinipick up ito. Yes. Actually, yung interview nga natin kay VP Sara nung nakaraan, hindi rin nila masyadong pinick up yun. Blackout talaga eh. Oo, kaya dito mo malalaman talaga, may something. Mukhang Ang Kutsabahan. matindi nga dyan, minsan lang nga nila interviewin si attorney grabe pa nilang inaaway pa nila, binababoy, binabaluktot yung sinasabi. Buti na lang kalmado ito si attorney, kaya nakakabilib eh. Pag kalmado lang siya, doon mo malalaman talaga na nagsasabi yung totoo yung tao, pagkakalmado. Hindi yung natataranta na magjo-joke, pag hindi na makapalusot. Di ba? Baka nagagalit sa inyo yung mga media kasi kayo na-interview nyo si VP Sara, sila hindi. Hindi natin alam. Alam nyo, yung pagkaka-interview naman namin ni Banat Bay doon, napakaswerte natin. Yes. Lahat naman ng mga sinabi ni Inday Sara doon, marami silang mapupulot eh. Marami silang makukuha kasi dami nilang tanong eh. Yes. Actually, makikita naman nila doon eh. Pero wala. May news blackout eh. Hindi, wala namang bayad ata kasi yun eh. Hindi, ang sikreto kasi dyan, alam mo kung huwag nyo kasing hanapan ng butas yung pagkakamali yung tao. Kasi may mga media dyan nagtatanong, hindi para alamin ng katotohanan o yung sagot. Yes. Naghahanap lang ng butas. 'Di ba? Para magkamali, ganyan. Yun ang intention niyan. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, problema na yan eh. Yes. Naghahanap ng butas lagi. Ngayon nga, pansinin ninyo, dahil dyan tayo pupunta sa usapin ni Kaufman. Napansin ninyo yung interview ni Kaufman? Binabanatan niya media kahit doon sa kanyang closing remark, binanatan niya yung media na media ang may maraming kasalanan. Kaya nandito itong ating Pangulo. Kasi nga, hindi kumpleto ang kwento. Kaya pansinin nyo, yung mga binigay na statement ng prosecutor, hindi kumpleto eh. Ito lang. Pero Chop-chop yung mga video eh. Pero yung buong speech, ang linaw ng pagkasabi, yun ang tinabla ni Kaufman, di ba? At the same time, ang niya doon, kasi yung media. Kaya nung tinanong siya, binara niya yung media.
O, yan ang ating pag-uusapan na susunod, di ba? Na ano rin, pag-usapan din yan kasi doon sa doon sa affidavit nitong mga sundalo na sila daw yung nagda-drive doon sa mga taga-ICC, sila daw yung nagbabayad nung check-in, ng mga gastos nila, pagkain nila, naka-document lahat yun. Yes. At nagagalit nga si Trillanes, sinasabi nga niya na hindi totoo yun. Pero mapunta na tayo sa usaping ICC. Oo, dahil alam naman natin na yung ICC, political yan, yung korte na yan. At nung nakaraan ay napakaganda ng representation. Para sa akin napakaganda ng representation ni Attorney Kaufman. Kasi, di ba natatandaan mo, Banat Bay, nung hindi pa nagsisimula itong mga confirmation hearing, nagre-request pa lang ng interim release, may mga kumakalat na mga issue na parang nakukulangan sila. Nahihinaan sila kay Attorney Kaufman na kesyo parang pineperahan lang ang mga Duterte, hindi naman daw nilalaban ng mga Duterte. O ngayon, ito, kasama natin ngayon via Zoom si Attorney Martin Delgra na talagang alam nating malapit na malapit sa Pangulong Duterte at nandiyan ngayon siya sa Dahig. Napakinggan niya yung ilang araw na deliberasyon dyan noong prosecution at saka ng defense. Manghihingi tayo ng balita at dito natin mako-confirm whether si Attorney Kaufman ba napakahusay talaga, fit ba siya doon sa kanyang ginampanang tungkulin sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte. Attorney Martin Delgra dyan sa Dahig. Sir, naririnig niyo po ba kami? Yes, sir. Kanina pa ako nakikinig sa inyo. Dyan, sa mga tiwaling sinasabi ng kabila. Ayan, ako po. Yun na nga po, kamusta naman po ang nangyaring pagdinig dyan sa Dahig? Positibo po ba tayo? Nakulangan po ba kayo? O sobra-sobra ba? Pagbigyan nyo nga po kami ng update, Attorney. Okay, na-mention yung performance ni Attorney Kaufman. Anim kaming abogado galing sa Pilipinas. At we are one in saying after witnessing hearing and watching the confirmation hearing from Monday hanggang kahapon, Sabado ngayon, lunch, kahapon hanggang Friday, Attorney Kaufman did very well in presenting the argument against the confirmation of charges, including especially so pagdating sa Attorney. summation. Attorney, maputol ka namin kasi nag-feedback, nagdodoble yung boses, hindi natin masyadong Parang maintindihan. ako Parang si Jack Argota yung Parang nagsasalita ako na yun O hindi namin maintindihan. Pero ayusin lang po natin yung audio, balikan namin Para kayo. kayo sumasagot sa tanong mo Pero ayun nga, Banat ba, ano masasabi mo sa performance ni Kaufman bago natin i-confirm mamaya kay Attorney Delgra pagbalik? Maraming nagulat dahil siyempre parang ang duda nung iba ay hindi ito Pilipino, baka hindi niya alam ang context sa Pilipinas, baka hindi niya alam yung batas. Maraming, kahit tayo, di ba, marami sa atin na bakit walang Pilipinong abogado si Pangulong Duterte? Pero doon sa kanyang presentation, napaka-detailed nung kanyang mga sinabi. Talagang lahat nung mga ina-accuse kay Pangulong Duterte nung prosecutor, sinagot niya isa-isa. At yung pagsagot niya napakalinaw ayon sa ating batas. Halimbawa na nga po yung double barrel o yung tokhang na tinatawag, sinagot niya ang meaning, tas gumamit pa sila ng term na nasa batas naman po natin, di ba? Ano ba yung neutralize kasi? Neutralize din. So kabisado ni Kaufman ang lahat nung kaya nga kahit si Attorney Panelo ay sinabi niyang good job, 'di ba? So doon mo makikita na magaling ito si Kaufman. Kaya pala pinagkatiwalaan ni VP Sara Duterte. Sabi nila, walang pusong Pinoy yan. Hindi niya alam kung paano niya i-express yung side ni Pangulong Duterte. Tingnan mo, mga Pilipino, yung dalawang abogado, hindi ba? Yung dalawang depensa, ay dalawang prosecutor.
mga Pilipino yon. Kita mo, ang mga pinagsasasabi ron, nagkaroon daw ng epilepsy yung mga mga pamilya. Ano-ano na lang. Ng biktima. So, Sabay-sabay. kasalanan pa rin ni Pangulong Duterte yun, yung pagkakaroon nila ng epilepsy. Alam mo, nahiya nga ako eh. Honestly, no. Ito, reaction ko. Nakakaya. Nung pinapanood ko yun, nakakaya parang ganyan ba kabobo mga Pilipinong abogado? Meron dito mga bobo. Yung aside yun sa Malacanang, Sigadon. bobo na, hindi pa alam yung grammar. Alam mo, hindi ako talaga makapaniwala doon pero ayoko na mag-comment. Kasi hindi tayo magaling mag-English pero alam ko naman yon. Yung una pa lang yung sentence. Alam mo yung ganon? Hindi ko nilala ito para dahil nagiging ano lang tayo ha. Kaya lang kasi nakakahiya yung abogadong Pilipino na nagre-representa doon sa ICC. Una-una, sablay yung argumento. Pangalawa, payag ka ba na isang dayuhan ang humuhusga sa atin? Ano tayo? Nasasakop pa rin ng mga puti? Ganun ba tayo? Hindi ko alam. Doon ako nasasaktan kahit sino pa yan. Kahit ilagay mo pa si Bongbong Marcos dyan. Hindi ako papayag na isang puti ang magpaparusa. O isang puti ang manghuhusga. Ano to? Nasa ilalim nila tayo? Ang sayang naman pinaglaban ng mga bayani natin. Sayang naman kaya namatay si Aguinaldo. 'Di ba? Kaya namatay yung ating sila kung sino-sinong bayani, sila Rizal dahil sa pakikipaglaban. Tapos ganito, ang sakit panoorin. Tsaka, wala namang matalinong abogado dito sa Pilipinas na tatanggap ng trabahong ganyan na ginagawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya talaga makukuha nila dyan, puro mga ganyan. Ang nakakahiya pa dyan, mismong kapwa Pilipino yung nililitis nila dun. Tapos ang nagtatanggol sa kapwa nila Pilipino, dayuhan pa. Si Attorney Kaufman nga. Ayan pa yung isang nakakahiya dyan. At yun nga, tapos napapanood pa ng ibang bansa. Isa pang nakakahiya yun. Diba? Kagaya nga niyan, eto, ilang beses na namin din itong in-explain na yung panahon ng war on drug, hindi naman lahat talaga doon namatay eh. Katulad niyan, yung mga drug lord, para hindi sila mahuli, pinagpapatay na nila yung mga tauhan nila. May isang tao, kagalit yung isang tao, binarel, nilagyan lang ng karato lang, wag tularan, adikto. Kasama na agad sa war on drug. So maraming nangyaring ganun eh. Katulad nyo, may epilepsy, yung iano mo rin sa war on drug, isisisi mo rin kay Pangulong Duterte. So nakakababaw. Alam mo, kaya walang kwenta. Lalong-lalo na si Trillanes. Kasi isipin mo, sundalo ka. Dapat tagapagtanggol ka ng Pilipino. Ikaw pa yung nagbigay sa puti. Anong klaseng sundalo? Ganito na ba nga aasahan natin sa mga katulad nito? Para lang yung kanyang agenda, may pasok niya. Kasi talagang galit na galit siya sa Duterte. So kahit na hindi niya nasundin yung trabaho dapat ng pagkasundalo, basta lang makaganti sa Duterte. Pasok ko lang yun, papasok ko lang yung sinako ni Kuya Kai na, nga naman, sayang naman yung sinakripisip buhay ng mga kuyani natin, di ba? Parang hindi tayo, malayang ka na lang tayo. Hindi. Sabihin nyo, malayang ka na lang tayo. Wala Bakit sila- nilayo kaya naman tayo ng may sarili naman tayong korte, hukom, lahat. Wala silang pakialam doon, Sir Jack. Oo. Kasi ang gusto nila, yung pansarili lang nila. Kung tutuusin, kayang-kaya naman imbestigahan sa Pilipinas. Oo. Si Erap Estrada, Arroyo, tapos yung iba pang mga senador na kulong dito, mga high-ranking officials. Si PRRD kasi, hindi nila kaya pag-usaping legal. Kaya ang ginawa nila, kinidnap nila, ipinadala sa dahig. At ito lang, Totoo ho yan mga kabdita. Meron ho tayong sariling jurisdiction pero tignan nyo, binaboy ho nila yung matanda, itinapon ho nila sa ICC. Hindi nga ho nila kasi kayang talunin si FPRRD sa legal na paraan. Tignan nyo, kaya ang ginawa, illegal. Illegal ho yung ginawa. Bigla ho siyang kababang-kababa niya dyan sa airport, nakagaling-galing ho na sa Japan. Agad ho siyang nilusob, nagyabang-yabang pa ito si Torre, mga kabdita na hihilain ko yan, hihilain ko. Diba? Tama ho ba yun na ipapalitis mo yung isang Pilipino dyan sa mga dayuhan? Samantalang yung matandang yan, mga kaptita, pag may mga Pilipinong naiipit sa iba't ibang bansa, ginagawa niya ho ng paraan para dito ho litisin o kaya dito ikulong kung sakali man na may nagawang hindi karumal-dumal. Di ba?
ang katunayan na ito ay politically motivated. Dahil ang inilalaban nila or binibintang nila kay Pangulong Duterte, kahit umikot ka sa Pilipinas, yaan ang numero unong ginawa ni PRRD na nagustuhan ng karamihan sa mga Pilipino. At wala pang istorya ng investigasyon sa ICC na meron dyan mula first day hanggang ngayon, may taga-suporta na pumupunta dyan sa harap ng daig sa isang dating presidente dahil nagustuhan nga nila yung ginawa. Alam naman natin kung sino ang nagpupush dyan sa ICICC na yan eh. Kasama na yung mga ibang nasa gobyerno, si Trillanes, numero 1 yan, at yung mga ang leaning ay nandito sa itong mga makabayan black. Hindi, ganun sila kabobo, ha? Meron pa silang binitawan yung 2 ugok na abogado nito. Yung isa, naubos na. Para Santo Papa na yung isa eh. Wala nang buhok eh. Kailangan na magsombrero ng bilog na ganun eh. Kasi naubos na yung... Nung pangalawang araw nga, sinuklay niya ng pagganon para matakpan niya eh. So, meron siyang sinabi dito, meron silang sinabi na ito daw si Pangulong Duterte, kinonvert daw yung mga Pilipino na maging mga mini Duterte. Ang pagkakaintindi nila, naging violente daw yung mga Pilipino dahil violente na presidente si Pangulong Duterte. Abay, binoto yan eh. Coach Oli ng 16 na milyong Pilipino eh. At saka bago yan siya manalong presidente, may kinukwento nga si Banat Bay eh. Noong kampanya kasi sila yung laging kasama eh. Lahat ng ayaw ipagawa sa kanya noong kanyang campaign team. Ginagawa ni Pangulong Duterte. Siya nga lang yung presidente na parang ayaw talagang manalo eh. Nang hahalik ng mga nasa crowd, nasa stage. So talagang unorthodox, hindi traditional yung kanyang way ng pangangampanya at yun yung isa sa pinangako niya. Ipinangako niya na uubusin niya lahat ng kriminal, lahat ng mga adik, uubusin niya. Magiging madugo. Pero binoto pa rin siya ng mga Pilipino. Ang dating doon sa mga tukmol na yan, yung mga nandoon sa ICC ng mga Pinoy na mga abogado, ang dating sa kanila, hinipnotize ni PRD itong mga Pilipino at ginawa niyang maging mga katulad niya na mga violente, mapapalamura, parang ganun eh. Kalokohan yung ginagawa nila, kalokohan eh. Kasi pag nandun nga naman sa ICC, wala namang alam yung mga abogado doon sa nangyayari doon sa Pilipinas. Pero kung dito yan, iniimbestigahan sa Pilipinas, madaling masasagot yung mga tanungan eh. Isang hearing pa lang yan, tapos yan. Alam nila na hindi sila mananalo kung pagbabasihan yung legalidad dito sa Pilipinas. Kaya dinala si PRRD sa daig. Yun ang nakikita ko. Alam niyo, reason dyan. Pinagmumukha nga tayong yung Pilipinas pinagmumukhang clown. Kasi isipin nyo, parang walang kwenta yung korte dito sa Pilipinas. Kailangan pa ng ICC para litisin ang isang Pilipino. Tsaka yung pagiging violente, tumino nga ang mga tao nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi, biruin mo, wala nang nainom sa labas. Di ba? Wala ka madadaan. Ngayon, try mong nakaharang pa sa kalsada. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kung violente tayo, edi dapat puro away. Puro away, puro rally, puro sigawan, di ba? Puro patayan. Ngayon ang violente. Alam niyo ba kung anong sinabi nung kakamping kung bakit dapat sa ICC? Kasi dati, kakamping daw ng Marcos ang mga Duterte. Kaya hindi pwede dito dahil magkakaroon ng abuse of power. 'Di ba? Hindi na makakampi ng Duterte ang administrasyon ngayon. At alam natin kakampi nyo. Kaya nga nagliligawan kayo eh. So, malaya na litisin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ang abuse of power ay yung ICC. As a matter of fact, sinabi yan ng US Department na sinasabi nila ng ICC daw abuse ng power at saka sila ay talagang politicized. So kaya nyo dinala yan dyan. Dahil sa abusive sila sa power. Tingnan nyo na lang yung sinabi ng 18K na may involved na pera. O doon pa lang makikita mo na may pera talaga. Kaya nga may nagtatanong sa akin sabi nila, sa tingin mo ba mapapalaya si PRRD? Same answer ang sasagot ko sa answer ng pamilya niya. Hindi. Even if maganda ang sinabi ni Kaufman, even if sinungaling talaga yung mga prosecutor,
hindi papayagan ng ICC yan. Sa tingin ko lang ganun ang mangyayari. Yes, totoo yan. Yan din ang iniisip ng mga pamilya. And kaya nga yan dinala sa ICC bago si Jay Ibarra. Kaya dinala yan sa ICC. Kasi for the past 6 years, actually before PRD became president, tinatrabaho na nila si Pangulong Duterte Yes. Di ba, lumabas nga sa hearing sa Senado. Tinanong ni Jinggoy Estrada si Leila de Lima, ikaw ang dating CHR secretary o CHR chief ba tawag doon? CHR, Commission on Human Rights. Bago siyang naging DOJ secretary ni Pinoy, naging senador pa siya. Tinanong siya, sa tagal mong iniimbestigahan ang Davao Death Squad, may napatunayan ka ba? Wala. Ang sabi niya wala. So kahit isang kaso sa ilang taon na nasa serbisyo ka, meron ka bang naisampang kaso kahit isa related sa DDS? Wala. Kasi wala daw siyang makausap sa Davao na makapagpapatunay na totoo yung Davao Death Squad. So for the past 6 years or for the past 10 years before itong kay Pangulong Duterte, inaano na nila yan na yung istorya nila sa taong bayan na hindi binibili ng taong bayan, may bumili. Ang bumili yung mga taga-ICC. Kaya doon nila hinatid si Pangulong Duterte. May sinampa siya. Sinampahan. May sinampahan, pero walang sinampa. Ikaw talaga, Kotsoli. Mahilig ka sa sampahan ano yun, Ito Jay? nga yung ito yung sinabi ng retired Supreme Court Associate Justice na si Noel G. Tiham. Nais litisin ng prosecution ang kaso sa labas ng jurisdiction ng Pilipinas. Dahil alam nila ang ebidensya ay hindi susuportahan sa pagkakakumbikta sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Walang ebidensya talaga, Jay. Oo nga, at isa pa, hindi nga anuhan ng Pilipinas yung mga ebidensyang ibabato kay Pangulong Duterte. Noon, sabi nila, hindi pwedeng sampa ng demanda si Pangulong Duterte kasi immune siya sa demanda dahil presidente siya. 2 years after niyang naging presidente, wala pa rin isinasampang kaso against him. Kasi nga, alam nila na hindi talaga mag-stand sa court yung mga bintang lang, puro sumbong Nakita nyo naman yung pinakita ng prosecution sa ICC. Mga patsi-patsi na mga speeches ni Pangulong Duterte. Meron pa ngang isang nanunood si Pangulong Duterte ng CCTV footage. Mantakin mo, ang pagkaka-explain nung ICC prosecutor, pinapanood ni Pangulong Duterte habang pinapatay yung 3 doon sa Agdao. Diyan mga kapita, yung pagsasalita ng ICC, yan doon sa CCTV pinapanood ni FPRRD na nangyari diyan sa Davao, yung mga tatlo ata silang mga magnanakaw, tapos alam niyo na, nasawi dahil siyempre nagalit ho yung taong bayan na nagnanakaw ho sila, ganyan. Tapos sinabi ho ng ICC prosecutor diyan na parang masaya pa si Duterte na, alam niyo na, kaya dinadaw ito siya diyan sa pati ho yung 3 magnanakaw na yan, ginagawa pa ho na anong tawag po dito? Yung kinakaso sa kanyang EJK victims. Ganyan mo kalala yung ICC. Bias yan mga kapatid. Market. Nagpunta yung kapatid nating si MJ Mondihar doon. Nagtanong-tanong sa Agdao Market. Ano ba nangyari talaga doon? Yun daw 3 na yun ay mga kriminal talaga at yung pumatay sa kanila, di umano mga nabiktima nila o kamag-anak ng mga nabiktima nila. Yun ang testimonya ng mga tao doon. Wala ni isa sa Davao ang nagsasabi na itong mga Duterte ganito, ganyan. Or kung kamay na bakal man ng mga Duterte sa Davao, gusto ng mga tiga Davao yun. Tingnan mo naman kung gaano ka-safe ang Davao. Sige, ikaw muna. Pero ang realidad talaga dyan, at doon sa nakita natin sa mga statement ni Attorney Kaufman, panalong-panalo na Ang realidad dyan, hanggat si Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas, hindi makakauwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte. Totoo yan. Yan ang totoo dyan. Tsaka ito, dugtong ako yung sinabi ni Boss D kanina, yung sinasabi mo na 2 years na nakaupo si Marcos, hindi pa kinakasuhan or hindi pinag-iinitan si PRRD. Lumitaw lang yung galit kay PRRD nitong administrasyon nung ibinubulgar na niya yung si attorney nandiyan na pala. Attorney Delgra na nagbabalik kasama po natin muli mula sa The Hague, Netherlands, si Attorney Delgra. Sir,
Naririnig nyo kami? Opo, I can hear you loud and clear. Ayan. Oh, ito maganda na. Oh, ayun nga sir, bigyan nyo naman kami ng update or ng reaction ninyo patungkol sa performance ni Attorney Kaufman. Kayo po ba ay natuwa sa kanyang representasyon kay Pangulong Duterte diyan sa confirmation hearing? Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga rito. Kaming 6 na abogado na pumunta rito. Headed by former ES Bingbong Villaldea, si Attorney Billy Dulay, si Attorney Fred Lim, si former Secretary Bebot Belio, at ako, at saka si Attorney Sal Panelo. After nung hearing nung nangyari, natapos na kahapon, nag-usap-usap kami and we were unanimous that Attorney Kaufman did a very good job in presenting a case against the prayer to confirm the charges. It started last Monday with opening statements sa lahat ng parties, the prosecution at yung may tinatawag na legal representative of the victims, who apparently 2 of them are Filipino lawyers, and then the defense. Tapos nung Tuesday, nag-umpisa na yung presentation ng ebidensya at argumento ng prosecution. And then we had a break on Wednesday. And then Thursday, nagsimula yung presentation ng depensa insofar as their argument not to confirm the charges. And then kahapon, Friday, yung closing summation ng lahat ng mga parties. At we're very confident. We have said this in a number of interviews already in the last few days, patungo hanggang kahapon, na if on the merits, insofar as what we have heard from both parties or from all parties, if on the merits, we're very confident that the charges will not be confirmed.